Ba? Speaking, sunod mga kababayan, ha? Dito tayo kay Harry Roque. Ano yan kay Harry Roque, Kento? Ito na, mga kababayan. Si Harry Roque nasupalpal ni Yussi Claire Castro. Ito mga kababayan, matatawa kayo dito. According kay Harry Roque, mga kababayan. Siguro naman nakita niyo yung gimmick ng ating presidente na para daw patunayan na siya nakita ba daw? siguro naman nakita niyo yung gimmick ng ating presidente Gimmick na daw. para daw patunayan na siya nasa mabuting kalusugan ay nagtatatakbo doon sa kaprasong yard ng Malacanang, no? Alam ko kung saan siya tumakbo, no? Wala pa sigurong mga 50 meters yung kanyang itinakbo, kung hindi mga 25 meters lamang. So kanyang patakbo-takbo at pa-jumping jacks, wala po ibig sabihin yun. Ang pagtakbo ay hindi masama. Mas maganda po na tumakbo ng ilang metro kesa tumakbo sa kamay ng batas. Diba? Sa poll, Harry Roque, ang pagtakbo-takbo daw ni PBBM ng ilang metro lang, no, ay dapat daw anuhin para mapatunayan daw na nasa mabuting kalusugan. Kaya sinagot siya ng palasyo. Sabi ni Yussi Claire Castro, 'di ba? Ang pagtakbo ng ilang metro, at ang pagtakbo sa kamay ng batas, 'di ba? Yan ang sabi ni Yussi Claire Castro, mga kababayan, Harry Roque. Mabuti yung pagtakbo ni PBBM, at least pinakita niya sa taong bayan at sa batas na hindi totoo ang mga bintang at aligasyon nitong mga DDS. Pero yung tumakbo, no, sa batas, yun ang mali. Hindi ba? Sa Na siya nasa mabuting kalusugan ay nagtatatakbo doon sa kaprasong yard ng Malacanang, no? Alam ko kung saan siya tumakbo, no? Wala pa sigurong mga 50 meters yung kanyang itinakbo, kung hindi mga 25 meters lamang. So kanyang patakbo-takbo at pa-jumping jacks, wala po ibig sabihin yun. Ang pagtakbo ay hindi masama. Mas maganda po na tumakbo ng ilang metro kesa tumakbo sa kamay ng batas. Sa poll, 'di ba? Mas maganda yung tumakbo ng ilang metro kaysa sa tumakbo sa kamay ng batas. Ano ka ngayon, Harry Roque? 'Di ba? Ma'am Rosario Vicen, hello po. Yung kay Ma'am Ana Calasara. Ayan, may gilang shout out. Harry Roque? Kita mo? Napahiya ka ni Yussi Claire Castro? Na back to you ka, animal, 'di ba? Na? At least si PBBM nakatakbo ng ilang metro, malaya. Ikaw, ang layo ng tinakbo mo, 8 milyahe. 'Di ba? 8,000 miles, 8,000 milyahe or 9,000, hindi, o 8,000 nga. 8,000 milyahe ang tinakbo ni Harry Roque pero hindi pumayat. So sobrang takbo niya, ayun, tumaba, nabulok ang tuhod. Kaya kung naalala niyo, mga kababayan, si Harry Roque, meron po yan diabetes. Ngayon yung tuhod po niya nagnana. Alam niyo, mga kababayan, ganito yan Ako, naramdaman ko, kasi actually, mga kababayan, yung teacher ko dati, nung high school ako, meron kasi isang teacher sa amin, diabetic siya. Ngayon, mga kababayan, di ba yung paa natin kapag nakamedyas? Ako yung unang nakapansin. Akala ko nga ilaglag ako sa ilaglag ako sa grades. Mamiriglo Alameda, hello po. Akala ko nga hindi ako papasa hindi ako makapasa. Bakit? Kasi mga kababayan, habang nakaupo siya sa lamesa, nakita ko kasi yung medyas niya, di ba paa to, ganyan, di ba pag nakamedyas ka ganyan, sa kanya ganun. Ito lang ang bumukol. Ito lang yung lumusot, dito putol na yung daliri niya sa paa. Yung pala, mga kababayan, naputol pala yun dahil sa diabetes. Doon ko nalaman na dalawa pala ang pwedeng maapektuhan sa diabetes. Either malabo ang paningin or maputulan ka ng bahagi o parte ng katawan mo kung saan yung kinakain ng diabetes. Tapos ang sabi niya sa akin, mga kababayan, na ang dapat daw iwasan kapag mataas ang blood sugar at ang inyong diabetes, iwasan nyo masyado ang kanin.
Kasi number one, mga kababayan, kanin daw po ang nakakapagpataas ng blood sugar. Mataas po ang sugar ng kanin, ha, mga kababayan. No? Kaya yun po ang dahilan, mga kababayan, na naputulan siya ng mga daliri sa paa. Yung 4 na daliri niya putol, ito na lang natira, kaya nakamedya siya, ganun. Sabi ko, bakit ganun? Ang galing naman ni sir, nakayupi yung daliri sa paa, hindi na ano sa medyas. Yung pala putol, dahil sa diabetes. Kaya sabi ko sa inyo, si Harry Roque, may taning na ang buhay niyan, mga kababayan. Either mabulag siya or maputulan ng 2 binti. Kasi bakit, mga kababayan? Si Harry Roque po bulok ng tuhod niyan. Kaya Harry Roque, hindi ka talaga makatakbo ng matagal. Bakit? Paano ka tatakbo kung bulok na tuhod mo? Ito mga kababayan. Kaya nga sabi ni Yussi Claire Castro, walang masama sa tumakbo ng ilang metro. Ang masama yung tumakbo ka sa kamay ng batas, yung takbuhan mo ang kamay ng batas. Ito po, mga kababayan, hanapin ko po, Harry Roque. Wait lang, Roque. Tuhod. Yan, ito mga kababayan. Punta tayo sa image. Ayan, ito po ba? Ayan, mga kababayan. Ito po ang patunay na si Harry Roque po ay, ayan. Ayan po ang patunay na bulok po ang tuhod niya. Ayan na, Harry Roque. Buti pa si PBBM nagja-jumping jack. Buti pa si PBBM nagtatalon-talon. Kasi wala namang diabetes. Pangalawa, hindi bulok ang tuhod. Yung sayo, either maapektuhan ang paningin or ang iyong paglakad. Yan po, mga kababayan, ang isa sa mga problema ni Harry Roque. Ayan, nasa ano po siya, mga kababayan. Actually, nasa simbahan siya sa Europe, pero may sideline siya, nagtitinda siya ng sampagita. Alam nyo na, mga kababayan, hindi po tayo nagsisinungaling. Nasa tindahan po siya sa Europe, may sideline po si Harry Roque. No? Nagtitinda po siya ng sampagita. Ayan. Nagtitinda po siya ng sampagita sa simbahan, sa basilika, hindi ko alam kung ano yan totoo po yan mga kababayan, si Harry Roque po ay nagtitinda ng sampagita. No, hindi naman po masama. Kaya nga po, mga kababayan, hindi ko ikinontent yan noon. Hindi ko natatawa ako kasi nagtitinda siya ng sampagita. Mga kababayan, marangal po ang pagtitinda ng sampagita. Kaya hindi ko po siya diyan nilait, hindi ko po siya kinantsawan na dating spokesperson, dating maraming pera, tapos ngayon nagtitinda lang ng sampagita. Hindi ko ina-underestimate yung pagtitinda ng sampagita mga kababayan, kasi marangal na trabaho po yan. Pero sa Harry Roque, hindi po siguro deserve sa kanya maging tindero ng sampagita, no? Pero mga kababayan, syempre kailangan ni Harry Roque, no? Kailangan ni Harry Roque, mga kababayan, na kumita ng extra. 'Di ba? Kumita ng extra. Kaya kung nakita nyo po sa simbahan, nagtitinda po siya. No? At saka take note mga kababayan, sa lahat po ng mga tao doon sa Vienna, Austria, si Harry Roque lang po ang nakaisip niyan kasi wala pong nagtitinda ng sampagita doon sa mga simbahan nila. Siya lang po. Hindi ko alam kung nabilhan po ba siya o may bumili sa kanya kasi hindi naman kasi common yan doon Hindi naman yan masyadong na-appreciate yung mga ganyan, mga kababayan, yung pagtitinda ng sampagita sa Vienna. Hindi ko alam, baka Pinoy, no? Baka yung Pinoy, mga kababayan, basta Marcos Loyes di marunong manlait, di ba? Nagsisimba pa yung animal na yan. Hindi po siya nagsisimba, Pulong Skiliutman, no? Hindi po siya nagsisimba kundi nagtitinda ng sampagita, no? Kaya nga hindi ko hindi ko nilait yan, mga kababayan, yung pagtitinda niya ng sampagita kasi nga marangal naman na buhay yan, hindi naman nagnakaw, hindi naman at least nagtitinda siya. Pero ang lang kasi diyan, sa kayabangan niya, ayun, diyan siya bumagsak. 'Di ba? Alam niyo na, mga kababayan, hindi tayo fake news yung puro po na, alam niyo si Harry Roque kasi hindi niya iniisip na walang-wala na nga siya. Walang-wala na nga siya. Puro pa rin yung mga kayabangan at paninira ang ginawa niya. Nabulok na nga yung tuhod. Nagtitinda na lang ng sampagita doon sa mga simbahan.
dapat sa kanya umuwi na, nabubulok na ang tuhod niya. Oh, di ba nasapol nga siya ni Jose Claire Castro. Yun daw takbo ni PBBM na ilang metro lang, no? Puro daw kaik-ikan. Oh, dapat daw ano daw sa bulletin, ano ba 'yan? Bulletin board, medical bulletin, sabing ganon. Sabi naman ni Jose Claire Castro, walang masama sa tumakbo ng ilang metro. Ang masama doon yung takbuhan mo ang kamay ng batas. 'Di ba? Ano ang sabi? Natagalan sa pagluhod. Mahilig din kasi si Harry Roque lumuhod eh. Mahilig kasi siya sa Vienna sausage. Ayan. Sa mga di pa po nakapag-like. Ayan, salamat po. Mayabang at mapanglait yan. Ayan, bumalik sa kanya lahat. Di ba, Sir Kenry? Ayan, buhay pa siya, nabubulok na. Oo, kita nyo mga kababayan. Ayan. Alam nyo, sa totoo lang, ini-imagine ko talaga mga kababayan, tinatawanan ko siya eh. Pero hindi ko pwedeng laitin yung pagtitinda ng sampagita. Kasi mga kababayan, marangal na trabaho po yan. Marami po kasi tayong mga Pilipino dyan na nagtitinda ng sampagita. Nakita nyo nga, may mga estudyante, di ba? Sideline nila yan para may pangbaon sila, may pangbili ng mga papel, ballpen, di ba? Pero si Harry Roque, hindi kasi niya deserve eh. Hindi magandang panuurin mga kababayan. Hindi magandang isipin na biruin mo yung dati kang spokesperson ng palasyo, ngayon nagtitinda ka na lang ng sampagita. Di ba? O, kayo, tanungin ko mga kababayan, maganda ba? O, kaya nga sabi ko sa inyo, hindi ko siya nilalait. Ang sa akin lang, grabe ka noon. Ang taas-taas ng lipad, sabi ko nga sa inyo mga kababayan, huwag masyado kapag nakalipad ka ng mataas, isipin mong lumingon, isipin mong tumingin sa baba. Kasi kung ang tingin mo lagi kang nasa taas, lagi kang nasa taas, pag bumagsak ka lagapok, lagapak ka, hahali ka ng lupa. O, kakain ka ng alikabok. So sobrang bagsak. O, iwasan po kasi magyabang kasi mabilis ang karma sa panahon ngayon, 'di ba? O, kay Ma'am Alma Payapag. Ayan, Miguel love shout out po. Matinding ups and down ni Roque, na downfall talaga, di ba? Confirm na nasa Austria siya, Idol Kent. But di pa yan na-deport. Wala naman pong problema mga kababayan, basta antayin lang po natin yung sa red notice. Kasi actually si Harry Roque nasa red notice na din po yan. At di ba hinamon ni Harry Roque si Junvic Rimulya. Mga kababayan, sumagot na pala si Junvic Rimulya sa pahayag ni Basti Duterte na simple lang naman ang kailangan nila, isang ulo lang ni Marcos. Ang sagot ni Junvic Rimulya, mga kababayan, hindi daw niya papatulan ang sinabi ni Basti kasi supot daw. Supot daw si Basti. Bakit ayaw nilang arestuhin kapag ordinaryong tao magbabanta? Kinukulong agad, inaaresto agad. Bakit si Basti na banta na kailangan la ulo ni PBBM? Bakit walang action ang DILG? 'Di ba? Alam nyo na, mga kababayan, Iloy Bugris, patay ka din ha. Harry Roque, nasapol. Nag-comment ka kasi ng comment diyan sa pag-jumping jack ni PBBM, hindi mo iniisip ikaw nga tumakbo ka, 8 milyahe ang takbo mo, 8,000 milyahe kasi tinakasan mo yung batas. Diba? So yun lang mga kababayan, maraming salamat po sa inyong lahat.